Irene's point of view. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Gusto ko nang maupo at ibagsak ang katawan ko sa malambot na kama. Ang kaso 1 oras pa bago matapos ang duty ko. Irene, bakit naging 5 flat ka na? Napalingon ako kay Alexis nang magsalita ito. Ay, hinubad mo pala yung heels mo. 5 lang ako, kaya 3 inches ang takong ng sapatos ko para magmukhang mas matangkad ako. Sobrang sakit na ng mga paa ko kaya hinubad ko na. Hindi naman makikita dahil nasa information desk kami. Sobrang sakit na ng paa ko. Nakangiwing sagot ko. Pagod na rin ako. Gusto ko nang mahigat mayakap ang baby ko. Isa pala akong staff sa isang hotel. Ang gusto ko nga ay flight attendant kaso hindi pinalad kaya naging staff na lang sa hotel. Pareho lang din naman siya. Hindi nga lang lumilipad itong hotel. Baby mo? Tumango ako. Ayun siya, 'di ba? May kaakbay na magandang babae at mukhang katatapos lang magtikiman. May inginuso ito sa isang direksyon pero hindi ko na pinansin. Alam ko kasing nagbibiro lang siya. Alexis, wala ako sa mood makipagbiruan na. Hindi ako lolokohin ni Cedric. Tugon ko. Isa pa, balak na nga niya mag-propose sa akin eh. Kinikilig-kilig ko pang sambit. Tanga, hindi ako nagbibiro. Hinawakan itong ulo ko at pinaharap doon sa direksyon na inginunguso niya. Natigilan ako nang makita si Cedric na may kaakbay na sexing babae. Ay ano? Nakita mo na ba? Nagsalubong bigla ang kilay ko. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Akala ko ba dun siya sa Parañaque may tinatrabaho? Sandali nga lang. Isinuot kong sapatos ko at naglakad papalapit kay Cedric. Napahinto naman sila sa paglalakad. Nakita ko kung paanong manlaki ang mga mata ni Cedric nang makita ko. Yes? Sino ka? Maarting tanong ng babae. Napakuyom ako ng kamao bago seryosong tiningnan si Cedric. Ced, sagutin mo siya. Sagutin mo kung sino ako. Irene, magpapaliwanag ako. Kinakabahang sabi ni Cedric. May business lang ako rito. Huwag mo akong pinaglololoko, Cedric ah. Paano ka magkaka-business? Wala ka namang pera. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang sabi mo sa akin nasa Parañaque kang lalaki ka? Akala mo siguro hindi kita mahuhuli ano? Mabuti pala't hindi ko sinabing na ilipat ako ng hotel. Sagutin mo muna nga akong babae ka. Sino ka ba? Muling tanong ng babaeng kasama ni Cedric. Girlfriend lang naman ako ni Cedric. Sagot ko. Girlfriend na pinangakuan ng kasal pero mukhang hanggang salita lang yon. Umamba ako ng lapit kay Cedric pero biglang nagtatakbo ang loko. Hinubad ko naman ang sapatos ko at mabilis na hinabol ang mokong. Sumakay to sa elevator na agad nagsara. Nakita kong 3rd floor ang punta nito kaya't sumakay ako sa isa pang elevator at nagtungo sa 3rd floor. Paglabas ko sa elevator, wala na yung mokong kaya't hinanap ko siya. Isang sapak lang ang gusto ko para kumalma ang sistema ko. Hayop siya. Ako na lang nakatiis sa kanya tapos magloloko pa siya. Ang sabi ni Andrew E., maghanap ako ng pangit kasi mas seryoso silang magmahal. Pero hindi naman pala totoo. Kainis! Sa gwapo na ako magsisettle sa susunod para worth it ang sakit. Nandiyan ka palang loko-loko ka ha? Bulong ko nang makita ang isang lalaking nakatago sa isang gilid at nakatalikod. Sigurado akong siya yon dahil same ng height at damit. Maingat akong lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na sinipa ang itlog nito mula sa likuran. Napadapa ito at napasapo sa kanyang kinabukasan. Nabitawan din ito ang hawak nitong cellphone. At talagang tinatawagan mo pa yung babae mo? Singhal ko sa kanya. Leche ka? Ang sabi mo papakasal tayo next month tapos makikita kitang may kasamang babae? Bigla akong naiyak. Lahat na binigay ko sa'yo. Tiniis kitang kabembangan kahit na mabahong hininga mo at maliit ang putotoy mo. Ano bang kulang ha? Sinipa ko ito kaya't napaubo ito. Hindi pa ako nakontento. Sinabunutan ko siya at inangat ang kanyang tingin sa akin. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng kaluluwa nang bumungad sa akin ang mukha ng lalaki. At hindi siya si Cedric.
Gwapo itong lalaking nakatikim ng flying kick ko. Hindi siya maasim. Masarap siya. Who the heck are you? Dumagundong ang galit na boses nito sa buong hallway. Paktay na. Sorry ho, sir. Tarantang sabi ko. Akala ko ho kasi ikaw yung hinahabol ko. Sorry po talaga. Inalis nito ang pagkakahawak niya sa akin. You freaking leave! Hinihingal, tumiindang naupo ito at sumandal. Sapu-sapu niya pa rin ang kanyang mahiwagang Dragon Balls. Fuck shit! Ang lakas pa naman ng sipa ko. Mukha pa naman na importanteng guest din siya rito sa hotel. Natatakot ako dahil baka matanggal ako sa work. Sir, tutulungan na ho kitang pumunta sa clinic. Sabi ko. Oo, kung gusto niyo po i-massage ko na lang ang Dragon Balls niyo, sir. Sorry ho talaga, sir. Umalis ka na! Malamig na sabi nito. Pero sir, napatigil ako nang makita ang ex kong patago-tago. Wait lang sir ha, nakita ko na yung impacto. Patakbo kong lumapit kay Cedric. Ginandahan ko ang aking buwelo bago paliparin ang kamao ko sa mukha ng siraulo. Bagsak si Cedric at nanginginig pa. Satisfying. Nakangising sabi ko bago masahihin ang kamao kong kumikirot. Nagpakawala ako ng malalim na hininga bago balikan si Poging. Kritikal ang Dragon Balls. Napatigil ako dahil may mga lalaking nakaitim na nakapaligid na sa kanya. Shucks, gangster ba siya? Sa takot ko hindi ko na siya binalikan. Mabilis akong dumiretso sa elevator. Nang makarating ako sa baba, dumiretso agad ako sa information desk. Gaga ka, pasalamat ka walang gaanong tao. Sita sa akin ni Alexis. At saka yung babaeng kasama ng ex mo, fling pala yun ni Mr. Sartori. Nagbanta na isusumbong ka. Sino naman si Mr. Sartori? Pagod kong tanong. Ang may-ari nitong hotel. Tugon nito. Actually, nandito nga siya ngayon eh. At saka sobrang gwapo niya. Wala ako sa mood ngayon para sa gwapo na yan. Pero teka nga, okay ka lang ba? Tanong nito. Ano, nasapak mo ba yung maasim mong ex? Gusto mo tulungan na kita? Ako sisipa sa kanya. Nandun sa 3rd floor ang manluloko. Nanginginig habang walang malay at sabugang mukha. Sagot ko bago dumukdok sa desk. Ay, bigla tuloy akong napaisip kung ano bang kulang sa akin. Height! Saad ni Alexis. Napasimangot naman ako bago nag-angat ng tingin sa kanya. Alam ko naman yun. Nagmumukmuk na ako rito eh, panira ka eh. Natawa ito bago ako yakapin. Irene, huwag ka na malungkot. Hahanap tayo ng bago mo, okay? Yung gwapo at nananakal sa kama. Bahagya naman akong napatawa bago itangong aking ulo. Thank you, Alexis. Humiwalay sa yakap ang babae at may tiningnan sa cellphone niya. Ilang saglit lang ay hinarap niya sa akin ang kanyang cellphone. Natigilan ako nang makitang litrato ng isang lalaki doon. Litrato ng lalaking nabasag ang Dragon Balls. Ito si Mr. Sartori oh. Siya ang landiin mo. Nakangiting sabi ni Alexis. Sigurado akong mahuhulog siya sa'yo dahil nararamdaman ko yon. Alexis! Naiiyak na hinawakan kong kanyang magkabilang balikat. Kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw na magpapakain sa mga pusa ko ah. Mahal na mahal kita. Naguguluhang tumingin lang ito sa akin. Kamalas-malasang araw naman. Yung lalaking nabasag ang Dragon Balls dahil sa akin, siya rin yung may-ari nitong hotel. Mukhang katapusan ko na talaga. Isang linggong nakalipas pagkatapos ng pangyayaring yon. Wala namang nangyaring pagtawag sa akin galing sa manager ko. Yung tungkol kay Cedric, ginagambala niya pa rin ako pero ayoko na. Tapos na akong magpagamit sa kanya. Irene, pinatatawag ka dun sa head office. Yun agad ang bungad sa akin ni Alexis. Gusto ka raw kausapin ni Mr. Sartori. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kasalanan talaga to ni Cedric. Siguro, na love at first sight sa'yo si Sir. Dagdag pa ni Alexis. Alexis, ihanda mo na lang yung mga gamit ko ha. Nararamdaman kong last day ko na rito.
Nanlulumong saad ko. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita pa si Alexis. Naglakad na agad ako patungo sa head office kung saan malalaman ko kung anong magiging kapalaran ko. Huminga ako ng malalim bago kumatok at pumasok sa loob. Nanginig agad ang kalamnan ko nang bumungad sa akin ang isang lalaking nakaupo at malamig na nakatingin sa akin. Ano po? Napalunok ako dahil sa sobrang kaba. Ipinatawag po ako ng head admin. Ako ang nagpatawag sa'yo. Seryosong saad nito bago tumayo't naglakad palapit sa akin. Ipinatawag kita para pagbayarin sa ginawa mong kasamaan. Grabe namang kasamaan yan. Sir, hindi ko ho sinasadya. Naiiyak kong sabi bago yumuko. Kaparehan niyo ho kasi yung suot ng ex ko. Sorry ho. Sorry? Muntik na akong mabaog. Napaigdad ako nang magtaas ito ng boses. Namaga ang source of children ko. Ilang araw akong hindi maayos na makatulog. Ilang araw akong halos maiyak sa sakit. At dahil yun sa'yo. Sorry ho talaga. Nag-angat ako ng tingin. Sir, huwag niyo ho sana akong tanggalin sa trabaho. Hindi ho pwedeng mawalan ng source of income dahil papatayin ako ng nanay ko. Sorry po talaga sir, promise. Gagawin ko ho lahat ng gusto niyo. Tumitig to sa akin kaya't napaiwas ako ng tingin. Pero kung gusto niyong humingi ako ng tawad dun sa ka-fling yung babae ng ex ko, hindi ko ho gagawin yun. Dagdag ko pa. Fling ko? Takang tanong nito kaya't napatingin ako sa kanya. Sinong ka-fling ko ang sinasabi mo? Sabi po ng babae ng ex ko, ka-fling mo raw po siya. Mahinang sambit ko. Sabi niya isusumbong raw po niya ako sa'yo. I don't have any ka-fling. Seryosong sabi niya. Hindot talagang babae yun. Malandi na sinungaling pa. Sir, bati na tayo please. Sana badaan niya sa panguto. Hindi ko ho talaga alam na kayong may-ari nitong hotel. Sorry ho talaga. I'll think about it. Seryosong saad nito bago ako talukuran. As of now, go back to your work. Maghintay ka na lang kung tatanggapin pa kita o hindi. Sir, wag hong ganun. Naglakad ako palapit sa kanya. Sir, please po. I'm begging you, sir. Hindi ko alam kung mahal ako ng katangahan pero bigla akong napatin sa sarili kong paa. Sakto namang humarap si Sir kaya't nahiklat ko ang panloob sa suit niya. Dahilan para mapunit yon. Hindi lang yon. Bumagsak kami ni Sir sa lapag at nasa ibabaw niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Sir. Ganon din ako. Mas gwapo ka ho pala sa malapitan. Kahit talaga nasa alanganing sitwasyon na, umiiral pa rin ang kalindian ng kaluluwa ko. Gusto mo pa talagang mabuhay? Sinamaan ako nito ng tingin. Sorry po. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang bumukas ang pinto ng office. Iniluwal nitong head admin namin, kasama ang isang matandang babae. Gulat na gulat ang mga ito habang nakatingin sa amin ni Mr. Sartori. Oh, mukhang nakakaistorbo kami Nakangising sabi ng matandang babae. Lola, it's not what you think. Sabi ni Mr. Sartori bago ko itulak paalis sa kanyang ibabaw. Tumayo si Mr. Sartori kaya tumayo na rin ako. Gusto kong matawa dahil punit ang damit niya at kita ang kanyang dalawang cutie nipples. Damian, hindi mo kailangang mahiya sa akin. Nakangising sabi ng matandang babae. Hindi rin ako tutol sa inyong dalawa. Matagal ko nang ipinagdarasal na magkaroon ka ng asawa Hala, mali ho kayo ng iniisip. Maagap kong sambit. Nadulas lang ho ako. Okay lang, iha. Lalabas na muna kami para makapag-enjoy kayo ni Damian. Isang malisyosong tawa ang pinawala ng matandang babae bago hilahin palabas ang head admin. Napasampal naman ako sa noo ko nang wala sa oras. Ang dami-daming magmamahal sa akin, kamalasan pa talaga. It's your fault. Paninisi sa akin ni Sir Damian. Sorry po.
Because of your stupidity, we need to pretend that we're in a relationship. Sabi nito. Ayoko nga. Sir, hindi naman ho yata kailangang ako na hong bahalang magpaliwanag sa lola niyo. Nakangiting sabi ko. You don't know my grandma? Napahinga ito ng malalim. Just go back to your work. Ipatatawag na lang kita kapag may kailangan ako. Tumango naman ako. Hindi naman ho ako matatanggal, ano? Depende kung anong ipapakita mong performance sa pagpapanggap natin. Tugon niya. Nakangusong tumango ako bago naglakad palapit sa pinto. Bago lumabas, sumulyap muna ako kay Sir Damian. Sinungitan naman ako ni Totket nang mamadali agad akong lumabas. Malas talaga. Kainis. Damian's point of view. Mabilis akong dumiretso sa sofa nang makauwi ako. Isinandal kong likod ko dun habang tinatagal ang pagkakabotones ng suot ko. Damn, I'm freaking tired. You look so tired, Apo. Si Lola. Naglalakad to palapit sa akin at may dalang isang baso ng gatas. Here's a glass of milk for you. La, hindi na ho ako bata. Nakasimangot kong sagot. Ramang sagot sa pagod ko, hindi ho gatas. Mahina ako nitong binatukan bago samaan ang tingin. Manahimik ka, Damian. Isusumbong talaga kita kay Irene. Mas lalo naman ako napasimangot nang banggitin niya ang pangalan ng babaeng muntik nang maging dahilan para hindi ako magkaroon ng anak. How was Irene pala? Hindi ko alam kung anong meron kay Irene at gustong gusto siya ni Lola. Sa lahat ng babaeng ipinakilala ko para kunwaring girlfriend ko, kay Irene lang siya na-attract. Bakit ang tagal mong sumagot? Inaway mo ba si Irene? Sinasabi ko sa'yo, Damian, si Irene lang ang gusto kong maging asawa mo. La, hindi kami nag-away, okay? Nasa trabaho lang siya. Sagot ko. Isa pa, wag kang masyadong ma-attract sa kanya. Ikaw ang masasaktan kapag bigla kami naghiwalay. Aray! Binatukan niya ako. Malakas na batok. Abat gawin mong lahat para hindi kayo maghiwalay. Si Irene lang ang gusto ko, Damian. Bahala ka. Hindi magiging magandang kalusugan ko kapag naghiwalay kayo. Paano ba to? Isang buwan lang ang deal namin ni Irene. Isa pa, I will never fall for her. Ayoko sa babaeng Amazon at parang lalaki kumanuntok. Malapit na nga palang mag-alas 10. Sunduin mo si Irene at dito mo na patulugin. Saad ni Lola. Gusto kong kasabay siyang mag-breakfast eh. Lola, huwag ka nang umangal. Kilos na, Damian. Nagulo ko na lamang ang buhok ko bago sundin si Lola. Wala rin naman akong magagawa dahil makulit pa siya sa bata. Parang maling-mali rin na si Irene pang inalok kong maging fake girlfriend. Hindi ko naman kasi akalain na makukuha niya ang loob ni Lola. Saktong alas 10 ay nakarating ako sa hotel kung saan nagtatrabaho si Irene. Hinintay ko na lamang ito sa labas para hindi na makagawa ng issue. Halos 10 minuto akong naghintay bago siya lumabas, kasama ang isang lalaki. Ihahatid na kita. Pag-aalok sa kanya ng lalaki. Hindi na, Jason. Tanggi ni Irene. Magkaiba rin naman ang lugar natin. Ayokong mapalayo ka pa. I insist, Irene. No need to drive her home. Ako ang kasabay niyang umuwi. Sabat ko kaya't napalingon sila sa akin. Nagulat naman ang dalawa nang makita ko. Mr. Sartori! Gulat na sabi ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong sa akin ni Irene. Hindi ko siya sinagot. Hinawakan ko na lamang ang kanyang pulsuhan at hinila siya palapit sa sasakyan ko. Pasok! Masungit kong sambit bago siya itulak papasok. Wow ha, ang gentleman mo. Sarcastic kong sabi nito. Hindi ko siya pinansin at sinarado na lang ang pinto. Umikot ako patungong driver's seat at sumakay. Tsaka mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ano bang trip mo? Singhal nito sa akin. Bigla-bigla kang sumusulpot tapos magsusungit ka. Paano kapag na-issue tayong dalawa ha? Ang ingay ng bunganga mo? Masungit kong sambit. Upset ka ba dahil hindi ka na-eted ng lalaking yun? Pinagsasasabi mo dyan. Sinanibang ka na naman ng pagiging diablo. I'm your boss, Irene. Umirap lang ito at hindi na sumagot. Napahinga na lamang ako ng malalim.
Literal na, I can't handle this woman. Irene, gusto ni Lola na sa bahay ka matulog. Mahinahon kong sambit. Kaya dun ka matutulog mamaya. Magtatabi tayo? Niyakap nito ang kanyang sarili na animoy. May gagawin akong masama sa kanya. Aba, ang usapan magpapanggap lang. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo. Pero kapag namilit ka, why not? I mean, kahit mamilit ka, wala kang magagawa. Ilusyonada ka masyado? Walang mangyayari sa ating dalawa. Nakasimangot kong saad. Dahil sa lapag ka matutulog at doon ako sa kama. Ang sweet mo talaga, no? Ang sarap mong hampasin ng Dragon Balls. Ano sabi mo? Umirap lang ulit sa akin kaya't napailing na lamang ako. Nang makarating sa bahay, sinuot na namin ang maskara ng pagpapanggap. Nakaakbay ako sa kanya habang papasok kami. Nakahawak naman to sa bewang ko at pasimple akong kinukurot. Masakit ha? Mahinang daing ko. Gumaganti lang ako sa pagiging makajablo mo. Tugon niya. Irene! Mabilis na sumalubong sa amin si Lola kaya't lumayo sa akin si Irene. Namiss kita, apo ko. I miss you too po, Lola. Tugon ni Irene bago ito yakapin. Parang ako yung hindi apo rito ah. Kapag sa akin palaging galit si Lola. Thank you ha, dahil pinagbigyan mong request ko. Nakangiting sabi ni Lola. Lola, hindi naman po kita matitiis eh. Tugon ni Irene. Isa pa, love na love kaya kita. Gustong gusto rin po kitang kausap kesa sa apo nyo. Hindi kita masisisi. Medyo boring kasing apo ko. Nagtawanan ng dalawa kaya't napasimangot na lamang ako. Irene, hindi ka naman ba inaaway nitong si Damian? Tanong ni Lola nang makaupo kami. Naku Lola, palagi pong bugnutin si Damian. Hindi ho siya sanay ngumiti. Sagot ni Irene. Hinampas naman ni Lola ang binti ko. Ikaw? Matuto ka ngang ngumiti, Damian. Hindi yung parang kipay ng baka yung mukha mo. Kipay ng baka? Ano yun? Lola, huwag kang maniwala kay Irene. Gusto lang niyang maglambing. Kinurot kong magkabilang pisngi ni Irene. Sorry na, baby. Babawi ako sa'yo ng lambing. Diniinan ko pang pagkurot doon kaya't mangyak-ngyak si Irene. Hindi naman nagpatalong babaita at gumanti sa akin. Halos mangilid rin ang luha ko dahil sa diin ng kanyang pagkakakurot. Okay na po, baby. Bawing-bawi ka na, oh. Mukhang wala siyang balak bitawan ako kaya't bumitaw na ako. Nang bitawan niya ako, pasimple akong tumalikod at hinimas ang magkabilang pisngi ko. Mahina rin akong napapamura dahil sa sobrang sakit. Humanda talaga sa akin mamaya tong babaeng to. Mahinang bulong ko. Inaya ni Lola si Irene sa kusina para kumain. Nagtungo naman ako sa kwarto ko para ayusin ang ihigaan ni Irene sa lapag. Aba, hindi ako matutulog sa lapag ano? Hindi na rin ako lumabas pa dahil siguradong aasa rin lang ako ng dalawa. Sumampa ako sa kama at kinuhang laptop ko. Mas maganda sigurong makipag-baby time muna ako sa kwarto ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatutok sa trabaho. Sandamakmak na namang emails kasi ang kinakailangan kong i-check. Bandang 12:00 na yata ako natapos pero hindi pa rin umaakyat si Irene. Itinabi ko na ang laptop ko bago bumaba. Nadatnan ko si Irene na natutulog sa sala. Nakauna nito sa hita ni Lola. Habang si Lola nakatingin sa babae at nakangiti. Nakatulog na siya. Mahinang sabi ni Lola. Kahit pagod siya, sinamahan niya pa rin ako at pinakinggan sa mga kwento ko. Ang swerte mo na sa kanya, Damian. Kaya sana wag mo nang pakawalan. Tanga ka na lang talaga kapag pinakawalan mo pa siya. Napatingin ako kay Irene na mahimbing ang tulog. Mukha siyang anghel kapag natutulog. Kapag ginising naman siya para siyang laging sinasaniban ni anger. La, matulog ka na po. Sambit ko bago buhatin si Irene. Medyo mabigat pala siya. Iyahatid ko lang po si Irene sa kwarto naming dalawa. O sige, good night apo. Good night ho. Nauna na akong umakyat. Gusto kong ibagsak si Irene dahil mabigat talaga siya. Hindi naman siya malaman pero mabigat siya. Ang plano ay sa lapag siya mahihiga.
Pero natagpuan ko na lang ang sarili kong inihihiga siya sa kama ko. Ngayon lang to, pinasaya mo naman kasi si Lola. Pagkausap ko sa kanya, wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Ang amo-amo ng kanya mukha kahit ang kilay niya'y nagsasalubong. Humanda ka sa akin! Napaatras ako nang bigla itong magsalita at sumuntok sa ere. Kahit tulog masyado pa rin siyang amasona. Kakaibang babae talaga to. Natatawang sabi ko't napailing na lamang. Sa lapag nga ako natulog kaya't kinabukasan, daig ko pang nakipagsuntukan. Ang sakit ng katawan ko, lalo ng likod ko. Oh, bakit ikaw nandyan? Napalingon ako kay Irene. Mukhang kagigising niya lang din. Narealize mo bang kailangan mong maging gentleman habang nabubuhay ka? At saka paano ako napunta sa kwarto mo? Binuhat mo ako? Bakit kita bubuhatin? Pinabuhat kita sa assistant ko. Pagsisinungaling ko. Siguradong magyayabang siya kapag nalaman niyang binuhat ko siya. Asyumera pa naman yung babaeng yan. Diyan na rin kita pinalagay sa kama ko. Baka kasi sabihin mo ang sama akong tao. Dagdag ko pa. Masama ka naman talaga. Sagot niya bago bumangon at mag-unat-unat. Grabe, ang sarap ng tulog ko. First time kong makatulog sa totoong higaan. Ang sarap ng tulog mo pero sumakit naman ang likod ko. Reklamo ko. Bakit kasi diyan ka natulog? Pwede ka naman dito sa kama at malaki naman ang kama mo. Sagot niya. Hay, mag-isip-isip rin kasi minsan. Talaga naman oo. Sinasabi mo bang tanga ko? Nagkibit-balikat lang siya bago tumatawang lumabas ng kwarto ko. Napasuntok naman ako sa kama bago bumangon. Iniligpit kong hinigaan ko't lumabas na rin. Masakit talagang likod ko kaya't magpapamasahe ako mamaya. Mukhang napasobra kagabi si Irene ha? Nakangising sabi ni Lola. Ano na naman kayang iniisip niya? At mukhang satisfied naman si Irene dahil maganda ang kanyang ngiti. Lola, wala hong nangyaring milagro. Maagap na sabi ni Irene. Nalaglag ho kasi si Damian sa kama kagabi. Ayan, masakit tuloy ang katawan. Ano ba naman kayo? Huwag na kayong mahiya. Tumatawang sabi ni Lola. Wala kayong dapat ikahiya dahil napagdaanan ko rin ng ganyang bagay. Lola, wala nga hong nangyari. Mahinahong sambit ko. Hindi ko na ho inistorbo si Irene at pagod na pagod siya. Kakaiba pa naman ho ako sa kama. Masyado akong mana kay Lolo. Tumingin naman sa akin si Irene at pinanlakihan ako ng mga mata. Bakas din sa mukha nito ang pandidiri. Siguro po, mamaya baka mapagbigyan niya ako. Nakangising dagdag ko pa. Hinawakan ko pa ang kamay ni Irene para mas lalo siyang maasar. At mukhang tumalab naman dahil mukhang gusto niya na akong sapakin. Naku, excited na akong makita ang apo ko sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Lola. Pero bago yun dapat ikasal na kayong dalawa ha? Nawala naman ang ngisi ko dahil sa sinabi ni Lola. Mukhang nakakuha naman ng pagkakataon si Irene para gumante. Lola, pinag-iisipan na nga ho namin ni Damian ng tungkol dyan eh. Sabi ni Irene bago kong ngitian ng matamis. Alam mo na ho, mahal na mahal ako nitong si Damian. Stop talking nonsense. Bulong ko sa kanya. Wow, ang galing mong mang-asar tapos pikon ka? Bulong niyang pabalik. Gantihan lang to, Damian Sartori. I swear, humanda ka sa akin mamaya kapag hindi ka tumigil. Pakialam ko sa'yo. Mabuti yung ganyan na mahal yung isa't isa. Nakangiting sabi ni Lola. Panatag na ako ngayon kung sakaling may iwan ko si Damian. Meron na kasing mabait at magandang babae ang magtsatsaga sa kanya. Biglang natahimik si Irene at parang may malalim na iniisip. Lola, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mawawala dahil masamang damo ka. Saad ko. Panira ka talagang bata ka, Singhal nito sa akin. Tama ho si Damian. Hindi ka pa ho mawawala agad. Maaabutan niyo pang apo niyo kay Damian. Nakangiting sabi ni Irene. Maaabutan niyo pa po ang second version ni Damian. Aasahan ko yan sa inyong dalawa ha? Bumaling naman sa akin si Irene.
Bitawan mo na ako, masyado ka nang nag-e-enjoy. Bulong nito sa akin. Ngumisi naman ako bago dumampi ang labi ko sa kanyang labi. Nang matauhan ako, nanlaki na lamang ang mga mata ko. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. May ketchup kasi, nilinis ko lang. Mahinang sambit ko bago tumayo. Kailangan ko na palang maagang pumasok. Mauna na ho ako Patakbo kong lumabas ng kusina. Napamura na lamang ako ng sunod-sunod at napasabunot sa sarili kong buhok. Kainis? Ano bang iniisip ko? Irene's point of view. Leche talagang lalaking yon. Hanggang ngayon masama pa rin ang loob ko sa kanya dahil nagnakaw siya ng halik sa akin. Nakakasama ng loob dahil bitin, hindi siya nagpaalam. Irene, anong meron sa inyo ni Sir Damian? O sisa ni Alexis. Ilang beses niya nang tinatanong ang bagay na yon pero hindi ko masagot. Baka kasi magalit si Damian kapag may ibang nakaalam. Break time namin kaya malaya kaming makakapagchismisan. Huwag mong sabihing wala hindi ako maniniwala. Dagdag pa ni Babaita. Hindi rin pwedeng magkaibigan lang kayo. Palagi ka ba namang hatid sundo Siguro, kafling din siya ni Sir Damian. Sabat ni Marie, kontrabida. Inggitera yan Hindi rin naman yan seseryosohin ni Sir Damian. Sabi naman ni Ella. Wala siya sa kalingkingan ni Ma'am Bianca. Sabi naman ni Perlas. At sino naman kaya si Bianca? Manahimik nga kayo dyan. Napaghahalatang mga insekyora kayo. Masungit na sita sa kanila ni Alexis. Huwag mo nang patulan. Kailangan nating paamuhin ng mga yan at baka makakagat. Mahal pa naman ang anti-rabies. Sabi ko kay Alexis. What did you say? Galit na tanong ni Marie. Masyado kang kontrabida. Bungol ka naman. Inirapan ko siya. Ba't ang kapal na mukha mo Inis na sabi ni Ella. Nag-make face na lamang ako bago hilahin si Alexis paalis sa kwartong yon. Bumalik na ako sa information desk na palaging pwesto namin. Saktong napunta kami doon. Dumating si Damian. May kasama itong babaeng maputi at matangkad. Maganda ang mukha. Halatang anak mayaman to. Pero naaamoy ko sa kanya ang pagiging plastikada at maldita. Good afternoon, ma'am, sir, and welcome to Paradise Hotel. Nakangiting bati ko sa kanila. Kahit naman gusto kong tsumika, need ko pa rin maging formal. Kukuha kami ng room ni Damian. Nakangiting sabi ng babae sa akin. I want the expensive and romantic one. Romantic? Girlfriend ba siya ni Damian? Binigyan ko ng tingin si Damian at tinaasan lamang ako nito ng isang kilay. Gusto ko sana siyang irapan kaso pinigilan ko lang. ID na lang po, sabi ko sa babae. Inabot naman ito ang ID niya. Bianca Zembui ang pangalan ng babae. Siya ba yung sinasabi ni Marie at Ella? Room 038 po sa 3rd floor. Nakangiting sabi ko bago iabot ang susi at keycard. Follow me po. Ako po mag-a-assist sa inyo. Pinutol ni Damian ang sasabihin ni Alexis. No, I want her to assist us. Tinuro ako ni Damian. Ano bang trip nito? Okay, follow me sir. Nauna akong maglakad at pumasok sa elevator. Hindi ko talaga maintindihan si Damian. Nagpapasama pa, kabisado naman niya ang hotel. Damian, I missed you so much. It's been 3 years na rin ang huling pagkikita natin. Nagsalita si Bianca. Finally, matutuloy na rin ang love story nating dalawa. So, meron ngang sila. Aba, bakit pa ako pinagpapanggap nitong si Damian? Kung bumalik ng girlfriend niya, pwede na kaming tumigil sa pagsisinungaling. Yes! Makakalayo na rin ako sa kumag na to. Ay, Diyos mio! Nabigla ako nang umalog ang elevator at magpatay-sindi ang ilaw. Shucks naman Na-stuck kami sa loob. Takot ako sa mga ganitong pangyayari kaya't agad akong tumawag ng tulong. Mabuti na lang at may emergency telephone sa elevator. 5 minutes daw, sabi ko kila Damian. Hindi ko na naitago ang panginginig ng boses ko dahil sa takot. Are you okay? Tanong ni Damian bago ko hawakan sa braso.
You're shaking, Irene. Ayos lang ako. Tugon ko. Kaya ko pa naman. Don't panic, okay? Hinawakan nito ang kamay ko. Makakaalis tayo rito. Huwag kang matakot. Tumango naman ako at huminga ng malalim. Kahit papano naman ay nabawasan ang takot ko dahil hawak ni Damian ang aking kamay. Damian, she's just acting. Sabi ni Bianca. I think she just want to climb on your bed. Shut up, Bianca. You're not helpful. Gusto kong tawanan si Bianca dahil binara siya ni Damian. Kaso wala akong lakas. Kung wala akong panic attack, nasampal ko na siya. Anong sinasabi niyang gusto kong magpakama kay Damian? Ni hindi nga namin matiis si Damian ng isa't isa? Lumipas nga ang 5 minutes bago bumukas ang elevator. Agad akong hinila palabas ni Damian at sinuri. Ayos ka na ba? Alalang tanong nito. Ayos na. Sagot ko. O sige, balikan mo na yung Bianca at baka mapatay na niya ako dahil sa tingin niya. Umirap ito. Let's go to the clinic. Kailangan kong masiguradong maayos ka na talaga. Mahirap na't baka mag-collapse ka pa dyan. Uy, concern naman siya sa akin. Ngumisi ako. Damian, ayos lang sa akin kahit umalis ka na. Hindi mo naman kailangang magpanggap ngayon dahil wala naman si Lola. I'm really worried about you, Irene. I'm worried as Damian, not your fake boyfriend. Muli nitong hinawakan ang kamay ko. Alika na, wag nang matigas ang ulo. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko at pakiramdam ko ay mas lalong gumwapo si Damian sa paningin ko. Sir, maayos na po ang elevator. Mabilis kong binawi ang kamay ko kay Damian nang lumapit sa amin ng taga-maintenance. May naging problema lang po sa circuit, pero maayos na siya. Thank you ho, sabi ko bago ngumiti. Mauna na ho ako, Sir Damian. Bye. Doon na ako dumaan sa hagdanan. Total 3rd floor lang naman kaya't hindi na ako gaano mapapagod. Pero ano bang trip ni Damian? May nalalaman pa siyang nag-aalala siya bilang Damian at hindi bilang fake boyfriend ko. Crush niya kaya ako? Napailing na lamang ako dahil sa naisip ko. Nagiging asyumera na talaga ako. Nalaman pala sa ibaba ang nangyari sa elevator, kaya't sobrang OA ni Alexis. Alam niya kasing takot akong ma-stuck sa kahit saang lugar. Feeling ko kasi mamamatay ako kapag na-stuck ako. Kasama mo pala si Ma'am Bianca at Sir Damian sa elevator? Ano? Natauhan ka na ba na wala ka sa kalingkingan ni Ma'am Bianca? Sino pa nga bang magsasabi niyan? O edi si Marie. I heard nasa isang room lang sila. Mukhang ginagawa na nilang tagapagmana. Sabi naman ni Ella. Gumagawa sila ng tagapagmana? Bakit bigla akong nainis? Ay, bakit ako maiinis? Nababaliw na yata ako. Ay, kabayong puting itlog. May biglang bumuhat sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang si Damian yon. Hoy, nababaliw ka na ba? Ibaba mo nga ako. Mahinang singhal ko sa kanya. Ramdam kong pinagtitinginan kami ng lahat. Natanaw ko pa sa hindi kalayuan si Bianca. Humawak ka o ilalaglag kita. Banta nito kaya't napahawak ako sa kanya. Dadalhin kita sa klinik at baka mapano ka pa. Kaya ko na nga. Ibaba mo na nga ako at baka kung ano pang isipin nila. Parang batang nag-make face na lamang ito at naglakad patungo sa klinik. Napasubsob na lamang ako sa kanyang dibdib habang naglalakad siya dahil sa mga taong nakatingin sa amin. Kainis talaga tong lalaking to eh. Masaya akong concerned siya kaso masyado namang eksena to. Piste yan, wala pa man eh, pero alam ko na agad na pag-iinitan ako at magagawa ng issue na naman. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Damian's point of view. I was busy fixing my things when the door of my office opened. Iniluwal nun si Bianca na may magandang ngiti sa kanyang labi. Bianca is my childhood friend. Yeah, I admit that I was in love with her before. But it's just puppy love. Hindi siya lumalim kahit konti. As of now, I see her as my little sister. What brings you here? Kaswal kong tanong. Medyo hindi maganda ang mood ko pagdating sa kanya.
Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan kung paano niyang pinagsalitaan ng masama si Irene. I came here to invite you for a lunch date. Nakangiting sabi niya. Or dinner date? I miss eating with you, Damian. Sorry, I'm busy today. Tugon ko. I have a lunch date and dinner date with Lola and Irene. Irene? Nagsalubong ang kilay nito. Yung staff mo sa hotel? Bakit kasama siya? Sino ba talagang babaeng yan? My girlfriend. Seryosong sagot ko. So don't ever talk bad about her again. Girlfriend mo siya? Hindi makapaniwalang tanong nito. Damian, how about me then? And what about you, Bianca? I already told you. You're just like my little sister. I already forgot my feelings about you. Bahagya ko siyang initian. I'll go now, Bianca. Ingat sa pag-uwi. Tinapik ko ang balikat niya bago ako lumabas ng opisina ko. Dumiretso agad ako sa sasakyan ko at nag-drive patungo sa hotel. Kailangan ko pang daanan si Irene. Baka mamaya yung Jason pang maghatid sa kanya sa hotel kung saan ang dinner date namin. Nang makarating ako sa hotel, nakita ko agad sa labas Irene. Napasimangot ako nang makitang kausap niya si Jason. Bumusina ako kaya't napalingon sila sa akin. Nagpaalam si Irene sa lalaki bago sumakay sa kotse ko. Ang saya-saya mong kausap si Jason ah. Hindi mapigilang sabi ko. Type mo ba siya? Magkaibigan lang kami ni Jason. Sagot niya. Huwag kang magselos. Hindi ako papasok sa relasyon. Hindi ko rin naman type si Jason. Sino bang may sabing nagseselos ako? Asyumera ka talaga eh. Nakangusong bulong ko. Hindi na to sumagot kaya tumahimik na lamang ako. Ilang sandali nga lamang ay nakarating na kami sa hotel kung saan napili ni Lola. Mas gusto ni Lola sa ibang hotel kaysa sa hotel ko mismo. Ayaw niya rin kasi ng may special treatment. Mr. Sartori, this way po. May babae agad na lumapit sa amin at inassist kami ni Irene. Ang ganda naman dito. Narinig kong bulong ng kasama ko. Pang romantic date ang datingan. Umakyat kami sa 5th floor at huminto sa isang pinto. Binuksan ng babae ang room at pinapasok na kami. Where's my Lola? Tanong ko sa babae. Pinasasabi po ni Mrs. Sartori na hindi po siya makapupunta. Kaya dalawa lang po kayo mag-e-enjoy. Sagot ng babae. At pinapasabi niya rin pong nandito na ang pagkain niyo hanggang gabi. Kaya ikukulong ko na po kayo. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na itong lumabas. Susundan ko sana ito pero hindi na mabuksan ang pinto. Ano bang trip ni Lola? Inis kong kinuha ang cellphone ko at agad tinawagan si Lola. La, what's the meaning of this? Ang sabi mo may date tayong tatlo ni Irene. Bakit nakakulong kami ngayon? Naisip ko kasi na wala kayong masyadong moment. Kaya gumawa na ako ng paraan. Natawa si Lola. Enjoy lang kayo dyan, apo. Makakaalis din naman kayo bukas. Inagaw sa akin ni Irene ng cellphone. Lola Daisy, wala naman pong ganituhan. Kailangan ko pong makaalis dahil may party mamaya sa bahay ni Jason. Birthday po ng kaibigan ko. Sabi ni Irene. Nagpanting naman ang tenga ko dahil sa aking narinig. Mabilis kong inagaw ang cellphone kay Irene. You're right, Lola. Kailangan nga namin ng quality time ni Irene. Pinanlakihan ako ng mga mata ni Irene dahil sa sinabi ko. Sinubukan niyang agawin ng cellphone kaya't itinulak ko siya sa noo. O sige na po la, ibababa ko na po ang tawag ha. Pinatay ko na ang tawag. Inis naman akong sinipa ni Irene sa binti. Ano bang problema mo? Kanina lang nagre-reklamo ka tapos gusto mo naman pala. Inis na sabi nito. Why are you upset? Dahil ba hindi ka makakapunta sa birthday party ni Jason? Sarkastikong sabi ko. Alam mo, wag kang bossy. Baka nakakalimutan ng peke lang ang lahat ng tungkol sa atin. Natigilan naman ako dahil sa kanyang sinabi. She's right. Peke lang ang lahat. Peke lang pero bakit apektado ako sa mga nangyayari? Bakit? Sinabi ko bang totoo? Dun ka sa Jason mo. Inirapan ko siya bago padabog na pumasok sa kwarto at humiga sa kama. Inis kong tinanggal ang suot kong polo bago napasabunod sa sarili ko. Kakainis talaga. Gusto kong manuntok bigla eh. Nahuhulog na ba ako sa kanya?
Nakakainis talaga. Itinulog ko na lamang ang inis kong nararamdaman. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na natulog. Nang magising ako 4:00 na ng hapon, hindi na ako nakakain ng tanghalian. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si Erin na nakaupo sa sofa at nakausli ang nguso. Gising ka na pala. Pagpansin nito sa akin. Kumain ka na, tinakpan ko yung pagkain sa lamesa. Hindi ko siya pinansin at lumapit na lang sa lamesa. Spaghetti at chicken ang nandoon kaya't agad na akong kumain. Basta, nagtatampo pa rin ako kaya magsusuplado muna ako. Tumawag pala kanina si Lola. Kung gusto mo raw na umalis na, nandyan daw yung susi sa ibabaw ng ref. Sabi ni Erin. Oh, bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw naman ang may gustong umalis, hindi ba? Kasi pupunta ka sa birthday party ni Jason. Hindi na ako pupunta. Bakit hindi? Pumunta ka na at baka magtampo si Jason. Paano ako pupunta kung ganyang nagmamaktol ka? Dito na lang ako at baka mas lalo ka pang tuyuin. Inirapan ako nito. Umirap naman akong pabalik. Irap na may kasamang pagngiti. Pagkatapos kong kumain, binuksan ko ang isang bote ng alak at nagsimulang uminom. Hindi ako lumapit sa gawin ni Erin at baka ayaw niya sa amoy ng alak. Bakit umiinom ka? Tanong ni Erin. May problema ka ba o nababadtrip ka pa rin dahil kay Jason? Hindi ako sumagot. Tumayo naman to at lumapit sa akin. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Jason? Mabait kaya yung taong yun? Type mo siya? Diretsyong tanong ko. Umirap naman to. Ang kulit-kulit mo, no? Sinabi ko na, magkaibigan lang kaming dalawa ni Jason. No feelings attached. Sinong type mo? Hinapit ko ang bewang niya para magtapat kaming dalawa. Kahit nakaupo ako, mataas pa rin ako kaysa sa kanya. Sabihin mong pangalan ng lalaking nagugustuhan mo at kakausapin ko. Irene, ayokong may iba kang type. Dahil medyo may tama na ako ng alak, biglang lumakas ang loob ko. Gusto ko, ako lang ang maging type mo. Ano bang sinasabi mong lalaki ka? Halos pabulong na tanong nito. Irene, I like... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil bigla akong bumagsak. Sa sobrang baba ng tolerance ko sa alak, nakatulog ako. Nakatulog ako nang hindi man lang nasasabi kay Irene kung anong talagang nararamdaman ko. Irene's point of view. Hindi pa rin maalis sa isipan ko yung gustong sabihin ni Damian. Nakakainis siya. Pinahirapan na nga niya akong alagaan siya nung lasing siya eh. Pinag-overthink pa ako. Ano ba kasi yung susunod ng I like niya? You ba? Type niya ba ako kaya ayaw niyang magkaroon ako ng ibang nagugustuhan? Problemado ka dyan. Nabaling ang atensyon ko kay Alexis. May problema ka ba? May alitan ba kayo ni Sir Damian? Umiling ako. May iniisip lang ako. Sagot ko na lang. Pagkatapos kasi naming makulong ni Damian doon sa hotel, naging busy siyang bigla. Okay lang naman sa akin yun pero bigla akong nangulila sa presensya niya. Type ko na ba siya? Hindi. Mahina akong sinampal ang pisngi ko bago umiling. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa trabaho para maialis ko ang aking isipan kay Damian. Patapos na ang shift ko nang dumating si Lola Daisy. Umaga ang shift ko ngayon kaya't 5 pa lang ng hapon ay tapos na agad ang trabaho ko. Lola Daisy! Nakangiting kinawayan ko siya pero napawi rin ang aking ngiti nang makitang seryoso lang siya. Kasama ni Lola si Bianca. Gusto kitang makausap. Seryosong sabi ni Lola Daisy. Sige po. Mahinang sambit ko. Nagpaalam na muna ako kay Alexis bago sundan si Lola Daisy. Nakarating kami sa cafe area ng hotel. Medyo hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari ngayon. Tatapatin na kita, Irene. Alam ko na ang totoo. Seryosong sabi ni Lola Daisy. Peke ang lahat ng tungkol sa inyo ni Damian. Pinaikot niyo akong dalawa at nagsinungaling kayo sa akin. Sorry ho. Halos pabulong kong sambit. Hindi naman ho namin intensyon ni Damian na magsinungaling. Nakita po kasi ni Damian na masaya kayo kaya't nagawa namin magsinungaling. Maniwala ka po, Lola.
Hindi po masama ang intensyon ko. Ang kapal naman ng mukha mong tawagin siyang Lola. Sabat ni Bianca. I-address mo siya ng tama, Irene. Isa pa, huwag mo nang paikutin ang ulo ni Lola Daisy. Alam namin na kaya ka rin lumapit kay Damian dahil sa pera niya. Nagsalubong ang aking kilay. Anong dahil sa pera niya? Hindi ako ganung tao, Bianca. Hinding-hindi ko ipinagpapalit ang dignidad ko para lang sa pera. Sinabi na sa amin ng ex mo ang totoo. Sagot ni Bianca. Or should I say, boyfriend mo pa rin? Naguguluhan ako sa mga pinagsasasabi ni Bianca. Gusto ko siyang biglang hampasin sa ulo para lang matauhan siya. Bago pa ako makapagsalita ulit, biglang sumulpot si Cedric. Naupo ito sa tabi ko at inakbayan ako. Irene, pasensya ka na kung nasabi kong sikreto natin ha. Sabi ni Cedric. Alam mo naman, kailangan natin ng pera para sa kasal eh. Itinulak ko si Cedric. Anong sinasabi mo dyan? Huwag kang magsinungaling, Cedric. Bumaling ako kay Lola Daisy. Lola, huwag po kayong maniwala sa kanya. Hindi po totoo yung mga sinasabi niya. Come on, Irene. Nabunyag ka na. Sabi ni Bianca. Huwag mo na kaming bilugin pa. Nag-igting ang aking pangat mabilis na idinampi ang aking palad sa mukha ni Bianca. Lola! Sinampal niya ako oh! Pagdadrama ni Bianca. Naiiyak kong tiningnan si Lola. Nagsinungaling ho ako pero hindi ako nanggagamit. Mauna na ho ako sa inyo. Bago ako umalis, isang malakas na sipa muna ang ibinigay ko kay Cedric. Mabilis na bumuhos ang luha ko nang makaalis sa lugar na yon. Pakiramdam ko ay pinagtulungan ako ng lahat. Walang hiyang Cedric yan. Pagkatapos magloko magsisinungaling na naman. Peste siya. Mamagasa na yung Dragon Balls niya at mahati sa 8. Anong nangyari? Alalang tanong ni Alexis. Ikaw na muna rito ah. Sorry. Kinuha kong gamit ko bago umalis sa hotel. Umuwi ako sa apartment ko at doon nagdrama. Ayokong magdrama sa harapan ng maraming tao. Ayokong may makakita sa pagiging mahina ko. Sigurado akong si Bianca ang may pakana ng lahat ng yon. Insecure kasi masyado ang gaga. Bakit? Kasalanan ko ba na hindi siya mahal ni Damian? Ako ba ang magtuturo pa kay Damian na mahalin ang hindot na Bianca na yon? Ang sarap nilang pagbuhuli ni Cedric. Nasa gitna ako ng pagdadrama nang biglang may kumatok sa apartment ko. Sa pag-aakalang ang landlady yon, binuksan ko. Kaso imbis na dambuhalang babae at amoy anghit ang bumungad sa akin, isang gwapong masarap ang tumambad sa akin. Sorry. Sincere na sabi ni Damian. I'm really sorry, Irene. Mas lalo lamang akong umiyak. Niyakap naman ako ni Mokong bago isara ang pinto ng apartment ko. Hindi naman kita ginagamit eh. Umiiyak kong sambit. Mukha akong pera pero hindi naman ako darating sa point na gagamit ako ng tao. Para lang sa pera. Alam ko yun. Malambing na sabi ni Damian. Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Napasimangot ako bago nag-angat ng tingin. Hindi bagay sa akin ang pag-iyak. Siguro mas maganda si Bianca, no? Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla na lang niya akong halikan. Dampi lang yun pero ang sarap sa pakiramdam at nakakapanglanta. Silly. Ang ibig ko lang sabihin ay ayokong nakikitang umiiyak ka. Natatawang sabi niya. Isa pa, mas bagay sa'yo ang palaging nakangiti. Mas gusto kong makita ang mga ngiti mo kesa ang mga luha mo. Bakit mo naman ako kinis? Tulalang tanong ko. Hindi ba obvious? Umiwas to ng tingin. Gusto kita. Mahal kita, Irene. Alam kong peke lang naman dapat ang lahat kaso nahulog ako eh. Sinubukan ko namang pigilan kaso tinamad na ako kaya sinakyan ko na lang. Mahal mo ko? Nanlaki ang mga matang itinuro ko ang sarili ko. Seryoso ka ba? Ang isang kagaya kong minamahal ng isang Damian Sartori? Oo nga. Minahal ko ang kagaya mong matigas ang ulo, walang prenong bibig, Amazona at patulera. Minahal ko ang isang kakaibang babae na kagaya mo. Ngumiti ito sa akin. Irene,
Totohanin na natin ang lahat. Itigil na natin ang pagpapanggap na ito. Ang bilis naman masyado. Umiwas ako ng tingin. Pero dahil mapilit ka at mahal rin naman kita, pumapayag na ako. Mahal mo rin ako? Masayang tanong nito. Masyado ka kasing epal. Inakit mo yung puso at sistema ko kaya wala na akong nagawa. Kung hindi mag-go with the flow na lang din. Hinarap ko siya't ngumiti. Hindi ko nga rin inaasahan na mahuhulog ako sa kagaya mong mayabang at masyadong bugnutin. Natawa naman to bago ko muling yakapin. Bukas, haharapin natin si Lola. Ipakita natin sa kanya na talagang nagmamahalan na tayo. Hihingi ako ng tawad kay Lola at lalambingin siya. Paano kapag hindi naman naniwala si Lola? Paano kung ayaw niya na akong makita? Malungkot kong tanong. Gagawin kong lahat, Irene. Kahit pa sa harapan niya pa tayo gumawa ng milagro. Aray! Hinampas ko ang biceps niya. Irene, masakit yun. Kailangan ko ng kiss. Puro ka talaga kalokohan. O sige na, umuwi ka na at simulang suyuin si Lola. Sabi ko. Ayos na ako kaya't hindi mo na kailangang mag-alala. No, dito ako matutulog ngayon. Ngumiti ito bago ko hilahin palapit sa kama ko. Tabi tayong matutulog na dalawa. Promise, tulog lang. May magagawa pa ba ako? Sa kulit mong yan kahit yata lumuhod ako sa asin ay hindi ka aalis dito. Napailing na lang ako. O sige na, magpahinga ka na muna dyan. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Ano bang gusto mo? Tumagilid to ng higa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang kamay na nakatukod sa kama. Gusto ko ng adobong pagmamahal ni Irene. Nakangising sagot ng mokong. Pakisamahan mo na rin ang sinigang na pangungulila at lambing. Corny mo! Nangingiting singhal ko sa kanya. Tumalikod na ako at lumapit sa lababo. Maliit lang naman ang apartment ko kaya ilang hakbang lang ang ibang parte ng bahay. Kung saan kasi ang sala, doon na rin ang kwarto ko at ang kusina. Maliit lang din ang banyo ko kaya't bahala na si Damian na magtiis. Binuksan ko ang ref ko at napatangan na lamang ako dahil puro tubig lang ang laman. Binuksan ko naman ang cabinet at puro noodles at delata lang ang laman. Naalala kong hindi pa ako nakapag-grocery dahil puro fast food ang kinakain ko nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tanong ni Damian. Hindi pala ako nakapag-grocery eh. Sagot ko bago napakamot sa ulo. Bibili muna ako dyan sa labas. Let's just order. Nakangiting sabi ni Damian bago ko sinenyas ang lumapit sa kanya. Ginawa ko naman yon. Pinaupo ako nito sa kama at niyakap sa bewang habang nag-o-order siya ng pagkain naming dalawa. We'll buy grocery for you tomorrow. Magdadala rin pala ako ng mga damit dito bukas. Alam kong hindi ka pa ready na tumira sa bahay ko. Kaya ako na munang titira sa'yo. Wow! Ang utak mo ring lalaki ka ha? Hindi makapaniwalang sambit ko. Of course, palagi ako mautak pagdating sa'yo. Naglalambing na yumakap ito sa akin. Hindi ako makapaniwala na may ganitong side pala si Damian. Parang nung unang kita lang namin ay handa na siyang sakalin ako. Ilang saglit nga lang ay dumating ang pagkain naming dalawa. Nagsimula kaming kumain ni Damian. So tingin mo ba, mapapatawad tayo ni Lola? Nakangusong tanong ko. Mapapatawad tayo ni Lola. Sagot niya. Or should I say, mapapatawad ka ni Lola. Mas mahal ka kaya niya kaysa sa akin. Nakangiting tumango na lamang ako at nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo sa mansyon ng lola niya. Kinakabahan agad ako nang makita si Lola na naghihintay sa sala kasama si Bianca at ang walang hiyang si Cedric. Parang inaasahan na nga ni Lola ang pagdating namin eh. Ang kapal naman ng mukha mong sumulpot pa rito. Singhal sa akin ni Bianca. Shut up, Bianca. Sita sa kanya ni Damian. Natameme tuloy ang bruha. Anong ginagawa niyo rito? Seryosong tanong ni Lola Daisy. Lola, nandito kami para humingi ng tawad. Sagot ni Damian. Actually, it's my fault. Ako ang punot dulo ng lahat. Medyo binlackmail ko lang naman si Erin para lang mapapayag na magpanggap bilang girlfriend ko. Hindi ka rin kasi maniniwala kapag sinabi kong hindi kami magkarelasyon. Huminga ng malalim si Damian. I'm really sorry, Lola.
Please don't be mad. Hayaan mong bumawi kami ni Erin sa'yo. Sorry po, Lola. Mahinang sambit ko. Hindi ko po ginustong magsinungaling. Sana po maniwala kayo na hindi ako lumalapit kay Damian para sa pera. Wala na po talaga kaming relasyon ni Cedric. Wag mo naman akong itanggi. Sabat ni Cedric. Natikman mo lang si Sartori, ganyan ka na. Sinapak siya ni Damian kaya't hindi niya naituloy ang sasabihin niya. Don't you ever insult my girlfriend. Madiing sambit ni Damian. Girlfriend? Hanggang ngayon ba naman ay lolokohin niyo pa rin si Lola? Sabi ni Bianca. Tatadyakan ko na talaga ang plastikadang to eh. We're not fooling Lola. Totoo na ang meron sa amin ni Erin. Tugon ni Damian bago pagsalikupin ang kamay namin. Tinutuon na namin ang lahat dahil mahal namin ang isa't isa. Peke lang dapat ang lahat. Kaso natalo ako. Nahulog na ako sa kanya. Nagpapakilig pang kumag. I really love Irene. Tumingin sa akin si Damian. And she's the woman I want to marry. Paano ako makakasiguradong hindi niyo ako niloloko, Aber? Tanong ni Lola. Hinalikan ko naman si Damian kaso parang hindi pa rin sapat yon. Pwede po kaming magpakasal ngayon din. Sambit ko. Really? Nasisiyahang tanong ni Damian. Tara na! Natigilan kami nang biglang tumawa si Lola Daisy. Naguguluhan kaming tumingin sa kanya. Alam ko ng lahat, umpisa pa lang. Sabi ni Lola Daisy. Lola, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Bianca. Bianca, nagkamali ka lang ng inuto. Imbis na ako ang mauto ikaw ang nauto. Ngumisi si Lola. Alam ko namang umpisa pa lang wala nang relasyon nitong si Erin at Damian. Hindi naman ako nagalit o nagtampo sa kanila dahil alam ko namang magkakatotoo ang pagpapanggap nila. Sinabayan ko lang ang trip mo, Bianca. Hindi ko rin naman expected na biglang magkakaaminan tong dalawa. La, ang daya. Parang batang maktol ni Damian. Pinaiyak mo kaya si Erin? Iyak nang iyak yan oh. Sorry apo ko. Sabi ni Lola. Nilapitan ko naman siya't agad niyakap. Natakot po ko, La. Akala ko po hindi na tayo magkakabati Huwag mo na pong uulitin yun Tumango si Lola bago haplusin ang aking buhok. Irene, mas may chance pa na itakwel ko si Damian kesa ang magalit sa'yo. Natatawang sabi ni Lola. This can't be happening. Inis na sabi ni Bianca. Dapat masira kayo. Akin lang dapat si Damian. Bianca, mas mabuting umalis ka na kasama ang aso mo dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Seryosong sabi ni Damian. Baka bigla akong makalimutan na magkaibigan ng pamilya natin at kababata pa kita. Hindi pa ako tapos sa inyo. Gigil na sabi nito bago padabog na umalis. Sumunod naman sa kanya si Cedric na dumudugo ang uso. Napatawa na lamang ako bago mas lalong yumakap kay Lola Daisy. Irene, ako naman ang yakapin mo. Sabi ni Damian. Ako naman ang lambingin mo. Kailangan ko rin ng lambing mo. Mamaya ka na, kay Lola muna ako. Natatawang sabi ko. Parang batang nagmaktol naman ito habang pilit akong kinukuha kay Lola Daisy. At iyon nga, para akong manyikang pinag-agawa ng maglola. Mas lalo ko tuloy na dama kung gaano ko kagandang nilalang. Naging okay ng lahat at masayang masaya ako dahil doon. Ilang beses pa rin nanggulo si Bianca. Pero sa huli ay sumuko na lang din ito at bumalik sa ibang bansa. Si Cedric naman, ayun, nasa kulungan dahil sa kasong estafa. Literal na manloloko ang kumag. Anong balita sa akin? Ito, always fresh at maganda. Alaga ba naman ang isang Damian na may cute na Dragon Balls at malaking dragon Excited na ako mamaya sa customer natin. Kinikilig na sabi ni Alexis habang nag-aayos kami. Excited na akong makakita ng romantic proposal. Nandito kami sa rooftop dahil may isa kaming malaking kliyente na nagpapahanda ng isang magandang rooftop romantic proposal. Sana all na lang talaga.
Masyado akong naging busy dahil akong in charge. Hindi ko tuloy makontak si Damian. Sigurado agad ako na magtatampo yun. Kayo na ba ni Sir Damian? Kailan kayo ikakasal? Usisa ni Alexis. Hindi pa naman napag-uusapan pero alam ko namang malapit na. Nakangiting sagot ko. Halos hapon na rin nang matapos kami sa pag-aayos. Bumaba na kami para kumain ng lunch. Hapon na pero ngayon pa lang kami makakakain. Mamayang gabi na kasi magaganap yung surprise proposal, kaya kailangan naming matapos yung pag-aayos. Habang kumakain, ay chinek ko ang cellphone ko. Bahagya naman akong nagtaka dahil wala man lang text or tawag mula kay Damian. Walang update si Sir Damian? Mag-overthink ka na, no? Sabi ni Alexis bago napailing. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Manahimik ka dahil good boy ang baby ko. Subukan niya lang maglukot lagot siya kay Lola. Joke lang naman. Natatawang sabi nito. Alam naman ng lahat kung gaano kapatay na patay sa iyo ang isang Damian Sartori na mahigpit sa lahat ng bagay. Ganda ko talaga. Sobra. Mahinang sabi ko't nag-flip hair pa. Hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi ako nakatanggap ng text or tawag galing kay Damian. Kaya bigla akong nawala sa mood. Wala man lang akong natatanggap na update. Mamaya ka na umuwi mag-overtime ka muna dahil kailangan namin ng katulong dito sa rooftop. Sabi ni Alexis. Wala si Ella kaya kulang kami. O sige, gusto ko lalong mabadtrip kaya't manonood ako ng sweet moments ng ibang magkakarelasyon. Sagot ko at tumango pa. Wag lang akong mabuwisit ng sobra at baka lumipad mamaya yung magpo-propose. Charot lang. Maya-maya nga lamang ay pinaakyat na kami sa rooftop para umpisahan ang paghahanda ng mga pailaw effects. Hindi muna naming binuksan yung ilaw doon, kaya't flashlight lang ang gumagawa ng ilaw. Matagal pa ba? Tanong ko kay Alexis habang panay hampas sa katawan ko. Ang dami kasing lamok. Pero in fairness sa akin hindi na lang lamok ang tumitikim sa akin. 5 minutes, sagot nito. Tumango na lang ako bago libangin ang sarili ko. Gusto ko sanang gawing Coco Crunch ang koko ko, kaso bagong linis eh. Punta ka muna dun sa gitna. Ikaw yung mag-check ng mga pailaw kapag binuksan na. Sabi ni Alexis. Tumango lang ako bago naglakad papunta sa gitna. Muntik pa akong maging kwento dahil napapatid ako. Ang dilim-dilim naman kasi. Ilang sandali lamang ay bumukas ang ilaw. Bahagya muna akong napakurap-kurap para makapag-adjust. Damian! Nagulat ako dahil nasa harapan ko si Damian at may dalang bulaklak. Hi love. Nakangiting bati nito sa akin. Anong trip mo? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Pagkatapos mo kung hindi i-update bigla kang susulpot dyan. Sorry na po. Nakangusong sabi niya bago lumapit sa akin at iabot ang bulaklak. Gustong gusto kitang i-update kaso baka masira ang surprise ko eh. Surprise? Ngumiti lamang ito bago hawakan ng kamay ko at igiya ako palapit doon sa LED lights na may nakasulat na, Will you marry me? Bigla akong naget sa mga nangyayari, kaya malakas na kumabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko rin ay maiiyak na agad ako. Love. Biglang lumuhod si Damian at naglabas ng singsing. Will you marry me? Nanlaki naman ang mga mata ko bago siya mahampas ng bulaklak. Napatingin ako sa paligid ko at nakangiti ang mga ito sa amin. Napansin ko ring nandito na si Lola Daisy. Para sa'yo talagang surprise na to. Nakangiting sabi ni Alexis. Hindi mo na kailangang mainggit dahil sa'yo naman ginawa. Binalingan ko si Damian. Seryoso ka ba? Hindi ba to joke? I'm serious, Irene. I really want to marry you. Nakangiting tugon ni Damian. Ikaw ang babaeng nakikita ko sa future ko at gusto kong makasama. Sira ka talaga. Tumulo ang luha ko. Nakakainis ka? Palagi mo na lang akong binibigla at pinasasaya ng ganito. You deserve it so much, love. Huminga ako ng malalim bago isuot ang singsing sa daliri. Yes, Damian. Magpapakasal ako sa'yo. Hindi na kita pakakawalan pa kahit gusto mo. Pinunasan ko ang luha ko. Wala nang bawian to ha.
I-ready mo na yung sarili mo na mapangasawang isang kagaya ko. Napatawa siya bago tumango at tumayo. I love you, Irene. Promise kong hindi kita sasaktan. Mahal kita, Damian. Nakangiting sinapo nito magkabilang pisngi ko bago ako halikan. Narinig naman namin ang sigawan at palakpakan ng mga tao sa paligid. Mrs. Sartori na ako soon! Pinakita kong daliri kong may singsing. Dahil dyan, let's party! Nagsigawan naman ulit sila at nagkanya-kanya ng dampot sa pagkain. Napatawa naman ako at napasandal na lamang sa lalaking mapapangasawa ko. Damian's point of view. Hindi ko akalain na ganito palang kahihinatnan ng buhay ko. Hindi ko akalain na magiging masaya ako at stress ako lalo sa buhay. Yes, stress pero masaya at worth it. Daddy, ikaw kasi po eh. Bakit nikalimutan mo yung anniversary nyo ni Mommy? Dragona na naman tuloy siya. Sabi ni Dali at napailing. She's 6 years old. Daddy, ang tagal pong naghintay ni Mommy na batiin nyo siya. Naiiling namang sabi ni Irina, Dalia's twin. Ayan tuloy, nagtatampo siya. Akala ko kasi 25 pa lang. Sagot ko. Hindi ko naman sinasadyang kalimutan. At saka teka nga, dapat tinutulungan niyo ako eh. Bakit parang mas pinipressure niyo pa ako? Naglahad ng kamay ang dalawang batang babae. Daddy, may hinanda na po akong flowers. 650 po siya. Sabi ni Dahlia. May cake po ako and it's 1,000. Sabi naman ni Irina. Hindi makapaniwalang tingin ang ibinigay ko sa kanila. Really? At talagang sisingilin niyo pa ako ha? You choose, Daddy. Galit ni Mami o gasto sa amin? Sabi ni Irina. Napahinga ako ng malalim bago sila bayaran. Napangisi naman ang dalawa bago pumasok sa guest room. Paglabas nila, dala na nila ang isang bouquet ng rose at caramel cake na may nakasulat na Happy Anniversary. Good luck, Daddy! Sabi ni Dahlia. Mautak talaga kayong dalawa ha? Kinuha ko ang cake at flowers bago dumiretso sa kwarto. Nadatnan ko ang asawa kong nagriritual. Nagmumukmuk habang kumakain ng popcorn at nanonood ng murder movie. Happy anniversary, love! Malambing kong sabi bago lumapit sa kanya. Huwag ka na pong magtampo. Hindi ko naman talaga nakalimutan. Hinintay ko lang pong i-deliver tong surprise kong cake at flowers. Talaga? Tanong nito. Nakangiting tumango naman ako. Yes po. Bakit ko naman makakalimutan ang pinakamahalagang araw para sa ating dalawa, di ba? Ngumiti naman siya bago kuhanin ang flowers at bigyan ako ng halik. I love you. Sorry kung inaway pa kita. I love you too, love. Ibinaba ko yung cake sa bedside table bago siya yakapin. Mahal na mahal kita ng sobra, Irene. Kahit palagi akong galit, tumango ako. Kahit palagi kitang inaaway at sinisigawan at binubugnutan, tumango ako bago sapuhin ang kanyang pisngi. Irene, kasalanan ko rin naman kung bakit madalas kang inis sa akin. Isa pa, mas gusto kong ganun ka dahil mas nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. At kahit anong mangyari, hindi ako magagalit sa iyo at hindi kita ipagpapalit. Thank you, Damian. Sobrang swerte ko na ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Thank you dahil palagi mo kaming top priority ng mga bata. Thank you dahil hindi ka nagsasawang mahalin kami. Thank you dahil naging mabuti kang asawa sa akin. Mahal na mahal kita, Damian. You don't need to thank me, Irene. Ngumiti ako. It's my duty as your husband. Muli kong pinagtagpo ang labi naming dalawa. Napahiwalay lang kami nang may pumalakpak. Bati na kayo po? Tanong ni Dahlia. Bati na kami. Nakangiting sagot ko at nag-thumbs up pa sa kanila. Kainin na po natin yung cake po. Sabi ni Irina na may dala ng platito at kutsara. Gusto ko po ng cake eh. Wow, talagang mauutak ang mga anak ko. Sinenyasan ko naman silang lumapit kaya't ginawa nila. Agad ko namang hiniwa ang cake at binigyan sila. Happy anniversary po pala. Nakangiting sabi ni Irina. We love you po always. Kahit po pareho kayo minsan na masakit sa ulo.
Sana po, marami pang taon ang dumating sa inyo. Nakangiting sabi naman ni Dahlia. Kayo po ang the best parents for us. Love you, Daddy and Mommy. Mahal na mahal din namin kayo. Nakangiting sabi ni Irene. Kahit madalas kayong toyoin, palagi pa rin kaming nandito para sa inyo. Toyoin kasi ang mga anak namin dahil 100% na isalin ni Irene ang toyo niya sa mga ito. Saan ka pa talaga, di ba? Bumungis-ngis lamang ang dalawang bata bago kami bigyan ng tig-isang halik at yakap na napakasarap. Wakas!